Hindi na kinaya ni Kim Chiu ang mga resback sa kanya ni Paolo Avellino, kaya naman ang Chinita Princess na mismo ang umatras. As usual, viral ngayon sa social media, particular na sa X na dating Twitter, ang naging stage performance ni Kim Chiu at Paolo sa Ayala Philippines Activity Center noong nakaraang weekend. Sa video kung saan mapapanood ang paggalaw ni Paolo kay Kim para sa isang anggulo ng pag-sweet nila ni Kim. Nagkaharap sina Paolo at Kim na dati naman nilang ginagawa sa kanilang mga nagdaang mall tour. Pero mapapanood si Paolo na sinabihan niya si Kim na iangkla ng kapareha ang kanyang kamay sa liig. Sumunod naman si Kim at saka pinwesto ni Paolo ang kamay sa likod ni Kim. Nagbigay rin si Paolo ng instruction kay Kim na iisang microphone na lang ang gagamitin nila sa isa't isa na pinagbigyan naman ni Kim Chiu. Magkaharap na ng malapitan ang mga mukha ni na Paolo at Kim sa isa't isa na isang dangkal na lang ang pumapagitna sa kanilang mga labi. Makikitang pilit na unti-unting nilalapit ni Paolo ang bibig niya habang nakatitig ng diretso kay Kim. Dito na hindi kinaya ang harot ni Paolo, kaya naman biglang napaatras at kumalas na si Kim sa forma ng katawan nila. Sa gitna ng pagtawa ni Kim, mapapansin ang pagkilig nito lalo't lumaban na ng landi sa kanya si Paolo Avellino. Hindi rin halos kinaya ng mga fans ang pagiging palaban ni Paolo ngayon na dati ay nagre-react lang sa mga ginagawa sa kanya ni Kim Chiu. Mukhang todo kilig na naman ang mga fans ng Kim Pao. Kitang-kita sa naging reaksyon na mas palaban si Paolo Avellino pagdating sa pagiging sweet kay Kim Chiu. At mukhang hindi na ito basta-basta nagpapadala lang sa mga landi ng kanyang leading lady. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit viral na naman ang kanilang interaction sa social media, lalo na sa X. Base sa video, parang hindi inaasahan ni Kim ang pagiging aggressive ni Paolo sa kanilang performance. Ang dati niyang kasangga sa kilig moment ay biglang lumaban sa sariling diskarte. Kaya naman napaatras si Kim Chiu, pero syempre halata rin sa tawa at reaksyon niya na kinilig siya, kaya hindi rin talaga napigilan ng fans na mag-react. Mukhang patuloy pang pinainit ng Kim Pao ang kanilang chemistry sa mga susunod nilang mall tours. Abangan natin kung lalong magiging palaban si Paolo at kung paano tutugon si Kim sa mga pasabog ng kanyang collab team. Siguradong marami pang nakakakilig na eksena ang aabangan ng kanilang mga solid fans. Mukhang patuloy na umaarangkada ang Kim Pao fever. Nakakatuwang makita na hindi lang ang mga fans ang todo kilig, kundi pati na rin si Kim Chiu mismo ay parang hindi na kinaya ang pagiging palaban ni Paolo Avellino sa kanilang harutan on stage. Kung dati-rati ay si Kim ang madalas magpapakilig kay Paolo, ngayon parang baliktad na ang sitwasyon. Si Paolo na mismo ang nagbibigay ng matitinding paandar. Ang naturan nilang chemistry ang dahilan kung bakit patuloy silang sinuportahan ng mga tao, at kitang-kita naman sa social media na hindi na uubusan ng reaksyon ang kanilang mga fans. Malaking bagay rin na hindi lang sila umaarte para sa show, kundi ramdam mong nag-i-enjoy talaga sila sa moment nila. Kaya naman mas nagiging exciting ang bawat mall tour nila dahil may elements of surprise, lalo na ngayong natila mas game na si Paolo sa harutan nila ni Kim. In short, Kim Pao supremacy is real. Excited ang lahat kung ano pa ang susunod nilang pasabog. Mukhang mas lalong lumalim pa ang Kim Pao fever dahil hindi lang simpleng harutan ang nangyayari sa mga mall tours nila. Tila may unti-unting switch sa dynamic ng dalawa. Kung dati si Kim Chiu ang madalas na aggressor pagdating sa lambingan at harutan, ngayon si Paolo Avellino na mismo ang sumasalubong at tila mas game na game sa fan service. Kapansin-pansin na mas palaban si Paolo, kaya naman kahit si Kim ay halatang hindi inaasahan ang kanyang smooth moves,
Mula sa pagpapatong ng kamay sa lieg ni Kim hanggang sa halos magkalapit na ang kanilang mga labi, kita sa video kung paano napaatras si Kim. Pero hindi dahil sa pag-iwas, kundi dahil sa halong kilig at gulat sa ginawa ni Paulo. Bukod pa rito, hindi lang fans ang kinilig, pati na rin ang mga kasamahan nila sa industriya. Maraming artista at showbiz insider ang sumusuporta sa kanilang tambalan na nagpapakita lang na may natural na chemistry talaga ang dalawa. Hindi ito pilit at mararamdaman mo sa kanilang kilos na talagang nag-enjoy sila sa bawat moment nilang magkasama. Sa mga susunod pang mall shows, inaabangan na ng mga fans kung ano pang landy moves ang gagawin ni Paulo at kung paano sasagot si Kim. Magpapatalo kaya si Chinita Princess o mas lalong magpapasabog ng kilig? Abangan natin ang mga susunod na kabanata ng Kim Paulandian Chronicles. Uumako na kaagad ang ating mga Kim Pao updates mga kachika, dahil alam nyo ba, kahapon lang ay pila-pila ang mga naging ganap sa ating mga iniidolo na si Kimi at si Paulo. At simulan nga natin yan mga kachika sa ginawa nilang pagbisita sa SM Masinag at sa Ayala Feliz. Ngayon mga chika, napansin ko dito sa mga lugar na to, particularly etong SM Masinag, napakadaming tao. Almost mga kachika, mapapantayan na nila yung dami ng tao sa SM Dasmariñas. So mga chika, nakita ko mula sa ground floor, second floor at hanggang third floor mga kachika ay punong-puno ng mga Kim Pao fans. And again mga kachika, gaya nung sinabi ko before, malamang sa malamang yung ibang mga audiences dyan ay wala talagang balak manood sa simula. Siguro nandyan lang sila para mag-grocery, para kumain, diba? Tapos napadaan sila mga kachika kay Kimi tsaka kay Paulo, boom! Ayun, nagsilipan na kaagad, nanood na kaagad. Cause I really know the feeling, diba? Nakita ko personally si Kimi tsaka si Paulo mag-perform sa mall at ganyan ang laging nangyayari. For some reason, ang lakas talaga nilang maka-attract ng mga tao. Alam niyo yung tipong hindi naman sila kilala, tapos nung nakita sila mga kachika, automatic fans na kaagad nila. Okay? So mga chika, yung mga performances nila dyan, talagang sobrang nakakakilig mga chika. Hindi ko alam kung ako lang nakakapansin nito pero habang tumatagal, okay, habang parami ng parami yung kanilang mga lugar, di ba, na pinupuntahan, na binibisita, parang padagdag pa ng padagdag lalo mga chika yung pakilig na ibinibigay nila sa atin. Okay, kaya sabi ko parang unfair nga di ba, yung una nilang pinuntahan dito sa San Jose del Monte, Bulacan, hindi pa masyado diba? In some way, medyo may konting pigil pa si Paulo sa kanyang mga galawan. So mga chika, kahapon and then sa SM Dasmariñas nga, talagang bigay todo na. Diba? Ang pinaka napapansin ko nga, si Paulo Abilino talaga yung gumagawa ng first move. Okay, so merong eksena dyan mga kachika na binigyan niya ng flower si Kimi. Sa napanood kong video mga chika, there's an old lady who gave a bouquet of flower to Paulo Abilino. And then Paulo Abilino mga kachika gave it to Kimi directly. So mga chika, ang nangyari parang galing kay Paulo yung flower. Though hindi sa kanya talaga yun mga chika, galing yun sa isang old lady na siguro Kim Pao fan yun. Pero mga chika, kinilig lahat ng mga tao. So nagtanong nga si Kimi dyan kumbaga, galing ba sa'yo yan? So syempre, hindi maka-oo si Paulo dahil binigay lang din sa kanya yan. Pero bumawi naman yung mga audiences kasi sinabi naman nila na di ba nga nung Valentine's mga kachika, binigyan naman ni Paulo si Kimi ng bulaklak and mas malaki pa. Okay? So mga chika, di ba? Ang cute ni Paulo kapag siya yung parang nagbibigay ng pakilig sa atin. And then meron pa nga isang eksena rin dyan mga chika na ito tandang-tanda ko to. Nakipag-holding hands si Paulo Abilino kay Kimi. Okay? Take note mga chika, si Paulo yung unang humawak sa kamay ni Kimi. See? Di ba? Mga nagagawa ba ni Paulo yan before? Di ba? Most of the time, si Kimi lagi yung nag-i-initiate ng first move. Paulo usually yan, hinahawakan niya si Kimi sa likudan, sa bewang, pero mga kachika, again, hinawakan niya si Kimi na tipong gusto niya talagang makipag-holding hands. Di ba? Hindi lang yung basta-basta hawak ng kamay na parang for performance. No mga chika, hinawakan niya yung kamay dahil para na daw silang magjowa. Para daw
daw silang naglalakad sa park mga kachika. So mga chika, nakakatuwa to. Actually kahapon kilig na kilig ako kasi kapag si Paulo talaga yung gumagawa niyan, for some reason iba yung dating. Okay, kasi si Kimi nasanay na tayo na siya lagi yung nauuna eh. Diba? Siya yung nauuna lagi maglambing kay Paulo. Pero this time mga kachika, nandun na yung mga signs, nandun na yung mga gestures, nagpaparamdam na si Paulo sa atin mga kachika kung gaano niya ka-love ang ating Chinita Princess. Dagdag pa natin dyan mga kachika na bukod sa paghawak ng kamay, may mga videos din tayo nakita mga kachika, no, na hinahawakan ulit, diba, ni Papi Paulo si Kimi sa kanyang mukha. Yung parang cute na cute siya rito, yung parang gustong gusto niyang i-kiss mga kachika, kaso nahihiya lang siya. Kaya nga while watching yesterday mga kachika, napapatanong ako sa sarili ko eto ba talaga yung Paulo Abilino na seryoso at introvert? Kasi ibang-iba mga kachika kapag kasama niya na si Kimi. And aside from that mga chika, meron pang nakakatuwang eksena sa ginawa nilang mall tour yesterday Iyon ay nung pinipilit na mapasayaw nila Wilma Dasset at iba pa nilang mga kasamahan sa My Love Will Make You Disappear, including Kimi mga kachika, si Paulo Abilino na sumayaw ng salamin. So mga chika, sa simula yan, talagang medyo stiff si Paulo Kumbaga ayaw niya talagang sumayaw. Hawak-hawak niya yung mic, parang gusto niya lang kumanta. And then nung nilapitan siya ni Kimi, hindi na siya nakapalag. So mga chika, sumayaw siya pero napakaikli lang. Kumbaga pinakita niya lang na tinaas niya yung kamay niya. Pero in some way mga kachika, nung lumapit si Kimi, talagang wala siyang magawa Actually, hindi lang ito yung first time na nagsayaw si Paulo niyan. Kasi yung unang beses mga kachika, nung Beanie Burst concert, if you could still remember, diba, napasayaw ni Kimi si Paulo noon mga chika ng same song na yan, yung Salamin. Kaya nga overall mga chika, talagang sobrang successful nung ginawa nilang pagbisita dyan sa dalawang malls na yan sa Pasig. Kasi bukod sa pakilig, diba, bukod sa tilian ng mga Kim Pao fans, may halo rin talagang tawanan. Kaya nga like what I said earlier mga chika, kahit yung mga hindi Kim Pao fans, biglang nagiging instant Kim Pao fans mga kachika nung nakita nila si Kimi tsaka si Paulo. And then mga chika, another update tayo and this is about the performance naman of Kim Pao sa ASAP Live. So we all know mga chika, this is a tape performance. Okay, so tinape nila to maybe a couple of weeks ago mga chika, kasi medyo familiar yung gown na yan ni Kimi. I saw some pictures before kung saan suot-suot yan ni Kimi. So mga chika, kumanta rin sila dyan and sobrang nakakakilig pa rin yung dating. Okay, considering tape lang yan. Actually meron nga dyan isang part na in-interview sila ni Sir Ogie Alcacid at biniro sila mga kachika na sinabing malapit na nga daw yung kasal nilang dalawa. Actually yung mukha dyan ni Paulo nagulat diba, nung narinig niya na malapit na yung kasal nila ni Kimi. Na-shock yung mukha ni Paulo and same goes with Kimi mga chika. Pero kinorek naman nila yan. Kumbaga sinabi nila na hindi naman daw yung kasal yung malapit, but yung release ng movie nila sa sinihan. Pero ngayon, and congratulations sa inyong nalalapit na kasal. Ay hindi, na pelikula. Sorry. So mga chika, nakakatawa yung biro ni Sir Ogie. Kasi di ba madalas si Kimi yung napagtitripan niya sa 8 Showtime. Okay, pero dyan sa ASAP Live, hindi niya pinakawalan si Paulo Abilino. And kagaya nung ine-expect natin mga chika sa mga ganyang biruan, game naman si Paulo. Okay, so nginingitian niya lang, tinatawanan niya lang. Knows, di ba? Baka mamaya gustong-gusto niya rin talaga mga chika kapag inaasar siya sa ating Chinita Princess. And then mga chika, last update natin for today. At ito nga ay yung nagtitrending na mga pictures ngayon ng Kim Pao sa Metro Magazine. So mga chika, ito nung nakita ko to kagabi, talagang kinilabutan ako Kasi if you look closely mga chika, may pagkaseryoso yung mukha dyan ni Kimi tsaka ni Paulo. So medyo hindi lang siguro ako sanay mga chika, lalo na kay Kimi kasi most of the time nakikita ko yan, lagi siyang nakangiti sa mga pictures So dyan mga chika, kasama niya si Paulo Abilino, and it's very noticeable na yung mga mukha nila dyan ay talagang seryoso. Okay, actually meron akong isang picture dyan na talagang tinitigan kong mabuti. Kasi mga chika, yung kamay ni Paulo Abilino ay nakahawak sa braso ni Kimi. Pero parang sinadya niya mga kachika na ipakita
yung infinity tattoo niya sa may daliri. Okay, di ba meron siyang infinity symbol mga kachika na nasa may daliri niya, yung pinatattoo niya. So parang sinadya niya talagang bigyang emphasis or ilagay yun sa spotlight para makita sa pictorial, sa picture. So mga chika, nakakatuwa to kasi we all know what that infinity symbol means. Diba? Actually, yan nga rin yung symbol ni Kimi, diba? Dun sa business niya na House of Little Bunny Philippines. That's why mga kachika, yung infinity symbol na yan, or others call it eternity sign, mga chika, eternity symbol, ay napakahalaga at napakalalim ng kahulugan para kina Kimi at kay Paulo. Actually, as far as I know mga kachika, meron nga silang eternity symbol na nakalagay sa bracelet nila eh. Diba? Parang couple bracelets yon. And then ganyan yung symbol na nakalagay. Diba? So mga chika, nakakatuwa. And of course, itong pictorial na ito sa Metro Magazine, sobrang perfect talaga ng couple na to. Okay? Sobrang gwapo ni Paolo Abilino dyan. And then si Kimi naman, wala akong masabi. Bagay na bagay sa kanya mga kachika yung hairstyle niya dyan. Actually, may mga nagsasabi nga na medyo kahawig niya dyan si Loisa Andalio or si Sarah Geronimo mga chika. But for me, mas maganda sa kanila si Kimi.